So, share ko lang, no, meron akong patient kanina. Anyway, syempre, hindi ko na ibibigay yung details. Hello, data privacy. Yung father niya kasi, meron kasi non-small cell lung carcinoma. Well, chinek ko yung laboratory values, no? Mataas yung mga values na nag indicate no, na may infection. May infection na nagaganap. Okay? She also denied na um, uh, may mga gamot daw na iniinom. So, wala. Yan. Tawag dito, then I checked everything, yung medical abstract, and then yun nga, yung laboratory values niya. And then, nagtatanong kasi siya kung pwede bang kumain ng um, traditional or na regular na pagkain yung papa niya. Kasi yung papa niya naghahanap kasi ng ng tawag dito ng ordinary foods, no? So, umiinom kasi ng NutriBest, no? 'Yon. Yung dad niya, yun yung pinaalam nila sa doktor na inumin. Pumayag naman yung doktor. So, yun yung nilalagay sa blenderize, no? Tube feeding. Nagtatanong siya kung pwede daw bang kumain. Kasi sabi nung papa niya, namimiss na daw kumain ng ordinary food. Laging sinasabi nung papa niya na, naku, hindi ako magiging malakas dyan. Magkakasakit lang ako lalo pag umiinom ako ng gatas. Gatas lang yan eh. Bakit yan lang? Ganyan-ganyan. What I did is in-explain ko kung ano yung good things and bad things na makukuha nung dad niya from both way of receiving nourishments, no. First is yung sa NutriBest, kasi yun lang ang gusto mangyari ng mga doktor kamo. Yun daw muna ang ipa-consume, no. So I told her na, well, the good thing is safe kasi malinis, no? The bad thing is yung satisfaction na nakuha ng dad niya hindi mangyayari. Pangalawa, in-explain ko din kung ano yung mga good things and bad things dun sa pag-follow ng dad niya na kumain ng ordinaryong pagkain. So, in-explain ko, sabi ko, good thing is, may enjoy ng dad niya. Kasi masasatisfy, may pleasure, 'di ba? Mag-e-enjoy. Yun yung gusto ng father niya eh. The bad thing is, kasi may mga nakita ko dun sa laboratory results, yung mga values na kapag kumain siya ng ordinaryong pagkain, in-explain ko sa kanya, sabi ko, kahit anong klaseng cooking method or way ng paglinis ng pagkain or preparation, storage nung pagkain ang gawin niya. No? Meron tayo kasing mga microbes everywhere, inside and out, good bacteria and harmful ones. So tawag dito, hindi siya fully mawawala talaga. Kahit na lutuin niya ng maayos, linisin niya ng maayos, it will still be there. Meron pa rin, no? Some spores or, alam niyo yon, mga heat-loving, no? Microbes, no? So, hindi talaga siya totally mawa-wiped out. Which is, yun yung pagkakaalam niya din eh. Tawag dito, sabi ko, the bad thing is, ay nakita kasi natin sa laboratory, in-explain ko sa kanya na meron kasing mga resulta, lalo na sa laboratory values niya, na nagpapakita na probably talagang kapag kumain siya ng traditional na pagkain, maapektuhan lalo yung health niya. So, yun kasi yung gusto mangyari ng doktor, no? Na uminom muna siya ng NutriBest for now through NGT. So, hindi nag-enjoy yung dad niya. Yun yung in-explain ko sa kanya. Sabi ko, at the end of the day, no, the right of the patient,
Yon, to make decisions for themselves. Yun yung sinabi ko sa kanya. 'Di ba? Well, just comment down if may gusto kayong i-share sa mga fellow nutritionist ko dyan, registered nutritionist and dietitian, sa mga, sa mga doktor, kung meron pa kayong iba pang way kung paano matulungan yung 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 anak ng pasyente na yun. Kasi yung anak ng pasyente yung kausap ko. So, tawag dito, yun yung pagkaka-explain ko. So, sabi ni ate, o sige po, babalik na lang po kami sa inyo. Mag-aantay na lang po kami ng clearance from the doctor kung papayagan na po kami kumain. Kung papayagan na kumain yung dad niya ng ordinaryong pagkain. So, from there, nagkaroon ako ng hunch na, ayan. Yan na nga yung sinasabi ko. So, yung mga siguro tinatago lang. Or, may mga ayaw lang i-share si ate. Or, talagang inuuna niya yung gusto mangyari ng type niya. Naintindihan ko naman. Lahat naman tayo, di ba? Anak din tayo. Pero, ako, as a R&D, palagi tayong magtanong. And, sundin lang natin yung ina-advise sa atin, yung makakabuti para sa atin. Kasi, kapag pinangunahan natin ng, alam niyo yon, ng yung mag-assume or alam niyo yon, yung mag-decide agad ng walang concrete basis or lumayo tayo dun sa advice ng mga doktor, ay baka makasama. So, comment down, guys.